Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas ay parang hirap ang mga taong mahanap ang nakatakda para sa kanila. Parang kahit saang sulok sila dumaan ay hindi pa rin nila masalubong ang regalo sa kanila ng may kapal. Ikaw kabarangay, saan mo kaya mahahanap ang taong nakatadhanang makasama mo sa panghabang buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jimmy, 35 years old. Laging sawi sa pag-ibig. Walang naging matino at matagal na nakarelasyon. Pinakamatagal ko na sigurong nakarelasyon ay umabot ng 1 taon. Umabot nga ng 1 taon dahil LDR naman kami kaya malaki ang bawas sa dalas na away at komprontasyon. Sa pagkakaalala ko, wala nga kami naging formal breakup nang naging GF ko na yon. Basta isang araw ay nagkatampuhan kaming dalawa. Hindi na kami nakapag-usap kahit kailan. Walang naging closure pero ayos lang. Hindi rin naman kasi ako ganon ka-invested sa kanya, lalo na't nasa malayo siya at tamad din namang makipagkita. May mga sinubukan akong i-date ulit pero lahat ay palpak. Hindi ko mahanap yung magkaroon ako ng magandang connection. Yung spark na humalo sa interest. Yung bang marami kayong pwedeng mapag-usapan, yung lagi kang masasabik na makasama siya at hindi ka magsasawa kahit paulit-ulit na ang mga kwento niya. Yun ang gusto ko sa isang relasyon. Kaya lang malaspat, hindi ko pa yon nahahanap. Lagi na nga akong kinakantsawa ng mga kaibigan ko. Lalo na yung best friend ko na si Melody. Kaidaran ko lang siya at madalas kong nakakasama dahil iisang barangay lang kami at magkatrabaho pa. Meron na siyang asawa si Leonard, mas matanda si Leonard ng 5 taon sa amin. Matalik ko rin siyang kaibigan at meron na silang isang anak at masaya silang nagsasama. Kaya ganon kalakas ang loob ni Melody na kantsawan ako dahil alam niyang hindi ko siya magagantihan dahil masaya na siya sa buhay pag-ibig niya. Alam kong gusto lang niya akong maging masaya sa piling ng magmamahal sa akin at mamahalin ko pabalik. Pero ang hirap kasing maghanap sa panahon ngayon, naka-vibe mo na at gusto ka rin niya, Papa Dudut. Uy Jimmy, wag mo kakalimutan sa Sabado ha. Birthday ng inaanak mo, pumunta ka. Hahabol ako. May ganap ako sa Sabado eh. Yan ka na naman ha. Lagi mo sinasabing hahabol ka pero hindi ka naman tumutuloy. Pupunta nga ako. Malilate lang ng konti. Iaabot ko na lang din sa'yo sa Friday yung regalo ko sa kanya. I-cash mo na lang yung regalo mo sa inaanak mo para mapakinabangan ko rin. Ay, hindi pwede. Anak mo lang dapat ang makinabang. Lagi na nga kitang nililibre rito sa office. Tigilan mo nga ako, Melody. O sige na, kala ko lang makakalusot. Pero bonggahan mo nga yung regalo mo ha. Iwan mo yung resibo para ma-check ang presyo. Para naman matuwa yung inaanak mo. At ako na rin ako mari mo. Uy, hindi naman ganun kalaki yung sahod ko. May existing loan pa ako sa co-op. Kasi naman, maghanap ka ng kahati mo sa pagreregalo sa mga inaanak mo lalo tuwing Pasko. Para hindi mabigat sa bulsa mo. Yan ka na naman ha. Pipilitin mo na naman ako maghanap ng girlfriend. Kasi naman Jimmy, magpapalit na naman tayo ng kalendaryo pero wala ka pa rin napapakilalang bagong karelasyon. Hindi lang naman akong single sa mundo. Sila na lang i-pressure mo, wag na ako. Quota na ako sa'yo eh.
Concern lang naman kasi ako sa'yo. Wala pa rin ba talaga? Baka naman meron na pero ayaw mo lang magkwento. Wala nga. Lagi ko namang sinasabi sa'yo kapag meron akong nililigawan. Sa ngayon, wala pa talaga akong nakikilala na maayos. Ikaw naman kasi, ang dami ko nang pinakilala sa'yo pero sinayang mo lang. Ha? Anong sinayang? Hindi lang kami swak sa isa't isa. Walang sayang dun. Ang choosy mo kasi. Akala mo naman lumilevel kay Ding Dong Dantes ang itsura mo. Sobra ka talaga mang down. Huwag na lang kaya ako pumunta sa Sabado. Tampo agad eh. Ang gusto ko lang mangyari kasi, mahanap mo na yung the one para sa'yo. Tingnan mo ko. Oo na. Ikaw nang nakahanap ng forever sa piling ng Leonard mo. Gusto pa talagang mang-inggit. Lakas na nga maka-pressure, malakas pang mang-inggit. Kung madadaan ka sa inggit para lang mapabilis na ang paghahanap mo ng jowa, ay naku talaga. Araw-araw ko ipapamukha sa'yo na super happy ako sa pagsasama namin ni Leonard. At masaya naman ako para sa inyo. Kaya lang magkakaiba kasi tayo ng kapalaran. Malay mo, nakatakdang maging single ako forever. Uy, hindi pwede. May pangarap pa ako para sa atin ni na Leonard at sa magiging asawa mo. Pangarap? Pangarap ko na isang araw, sa pagtanda natin, magkikita-kita tayo tuwing linggo sa bahay niyo o sa bahay namin ni Leonard. Tapos magtsatsaa tayo at kakain ng sakto sa tamis na panghimagas. Ay, tapos magkukwentuhan tayo sa nakaraan, magtatawanan. Ay, tapos magpapayabangan tayo sa mga apo natin kung sino pinakamatalino, pinakabibo at pinakagwapo. Maganda yung pagpaplano mo sa future natin ha. Pero nakaka-pressure. Huwag ganun. Hayaan lang natin na mag-unfold yung mga bagay-bagay sa tamang panahon. Walang dapat pilitin. Nakakahanap ka talaga lagi ng rason para maging single, ha? Gusto ko na rin naman magkaroon ng karelasyon. Pero kung wala pa talaga, hindi ko naman pipilitin. Baka mamaya mapunta pa ako sa maling tao ulit. Nagkibit balikat na lamang si Melody sa sinabi ko. Alam ko namang wala na rin siyang pwedeng maidugtong para mapilit ako. Hindi naman ako naiinis sa ganitong pamimilit niya sa akin. Sanay na ako. Gusto lang kasi talaga niyang makitang masaya ako, Papa Dudut. Makalipas ang ilang sandali ay nagbalik na kami sa pag-aasikaso sa aming trabaho at tuluyan na ngang nakalimutan ang naunang pinag-usapan namin. At nang sumapit na ang uwian, may inabot si Melody na papel. Nakasulat doon ang cellphone number at Facebook account ng isang babae. Binulungan ako ni Melody na pwede ko raw itry na kilalanin ang babaeng yon. Katrabaho raw yon ni Leonard at hindi na ako lugi sa kanya. Nasa tamang edad na ang babae na nagngangalang Andrea. Katulad ko raw na laging sawi at gusto nang mag-settle down. Matagal kong tinitigan ang papel na yon, Papa Dudut. Hinintay ni Melody na sabihin kong kokontakin ko si Andrea para lamang tumigil na siya at umuo na lamang ako. Sinubukan ko namang kilalanin si Andrea. Pagka-uwi ko nga ng bahay, agad ko siyang tinext at in-add sa Facebook. Nagpakilala ako at sinabing ako ang nirereto sa kanya ni na Melody at Leonard. Mukha namang inaasahan na niyang magpaparamdam ako sa kanya. Nagkausap kami at napansin kong mahiyain siya, Papa Dudut. Kaya ako madalas ang bumabangka ng usapan. Nakakapagod kaya ang ganon. Gusto ko na nga sanang itigil dahil pakaramdam ko ay hindi yon magwo-work out. Kaya lang kasi panayang kumusta ni Melody kung nagkakamabutihan na raw ba kami ni Andrea. Kaya hinabaan ko pa ang pasensya ko. Baka naman kasi nagkakamali lang din ako. Inaya ko na rin siyang mag-date para mas maramdaman yung connection. Kaya lang ay nagkamali na naman ako. Dahil noong nag-date na kami, naramdaman kong hindi ko siya gusto. Hindi kami nagkakasundo sa usapan. Mabilis lang natatapos ang usapan at nagkakailangan pagkatapos. Kaya nasa kalagitnaan pa lamang kami ng date ay inaya ko na siyang umalis. Inamin ko sa kanya na hindi ko nafe-feel yung hinahanap ko. Tumango lamang siya at alam kong nasaktan siya pero tinanggap na lamang niya. Kinabukasan ay tinadtad ako ni Melody ng dakdak dahil nabalitaan na niyang nangyari sa amin ni Andrea, Papa Dudut.
Jimmy! Yes, Ma'am Melody. Seryoso ako. Seryoso rin naman ako. Ano bang problema? Bakit naman bigla mong binasted si Andrea? OA ka ah. Hindi naman siya nanliligaw sa akin para bastidin ko. Pero parang ganun na rin yung ginawa mo kahapon, no? Sinabi niya sa akin na inayawan mo siya. May respeto pa rin naman yung pagkasabi ko sa kanya na mukhang hindi kami mag-workout. Kasi hindi ko ma-feel yung connection sa amin. Isang date pa lang kasi yun, nagmamadali ka ba? Kaya nga may dating stage para makilala mo pa yung tao bago ka magdesisyon. Para kasi sa akin, pag una pa lang wala na akong naramdamang koneksyon, titigil na ako agad. Masyado kang judgmental kasi. Syempre sa unang date, maiilang pa sa'yo si Andrea, babae yun eh. Kahit naman nung magkausap kami sa chat, wala rin akong ma-feel eh. Hindi siya makarelate sa mga sinasabi ko. Ganon din siya. Magkaiba kami ng hobbies. Magkaiba kami ng prinsipyo. Paano mag-workout yun? Kaya nga may opposites attract, diba? Ay, hindi umuubre yan sa akin. Alam mo, may narealize ako. Ano na naman yan? Ikaw talagang red flag sa lahat ng mga nakarelasyon at nakadate mo. Pwede. Aba, at hindi man lang dinipensahan ng sarili. Sa ayoko magmalinis. Mukhang sa akin naman talaga yung problema kaya wala akong relasyong nagtatagal. Pero didepensahan ko yung sarili ko. Sadyang hindi ko lang makita sa kanila yung hanap ko eh. Ayoko namang traidorin ang sarili ko at pilitin na magstay sa kanila kahit hindi ko sila gusto. Ay nako. Hindi mo kasi ako maiintindihan dahil wala ka naman sa sitwasyon ko. Para talagang give up ka na sa pag-ibig, no? Ano ba nangyari sa'yo? Sino bang nang trauma sa'yo para maging ganyan ka? Wag mo na ako masyadong problemahin, Melody. Masaya naman ako kahit wala. Sinasabi mo lang yan ngayon pero balang araw magsisisi ka na naging choosy ka. Sige ka. Alam mo, sa totoo lang, ikaw talaga ang tunay na red flag. Ang controlling mo. Hindi ko alam kung paano ka natitiis ni Leonard. And speaking of Leonard, nandiyan ang mahal ko. Leonard! Hi, mahal. Uwi na tayo? Yes please. Hina-high blood ako rito kay Jimmy. Jimmy, nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Andrea. Hindi mo talaga siya type? Maayos naman siya. Isa ka pa, Leonard. Bagay talaga kayo ng asawa mong si Melody. O sige na, hindi na kita tatanungin at baka masira pa ang araw mo. Pero sa Friday ha, huwag mong kakalimutan. Buti pinaalala mo. Munti ko na makalimutan. Yan ba yung pagbibihis niyo sa mga santo sa simbahan? Oo, sabi ni Father, mainam daw sana kung bago magtanghali andun na tayo. Sila na raw ang bahala sa lunch natin. Sama ka ba, Melody? Para may pakinabang ka naman sa simbahan. Aray Jimmy Pero mas umaray ako sa tawa mo, mahal. Biro lang, mahal. Tara na, naghihintay na yung anak natin sa bahay. O paano, Jimmy? Sa Friday na lang ha? Sige, ingat kayo. Payakap na lang sa inaanak ko. Pinagmasdan ko ang dalawang kaibigan ko na sina Melody at Leonard habang papaalis ng opisina namin. Napangiti ako, ang ganda nilang tignan. Ang gaan, nakakainggit kung ano man ang meron sila. Sana ako rin. Yun bigla ang naisip ko. Bigla akong nakaramdam ng lungkot at doon nag-sink in sa akin ang sinabi ni Melody na balang araw pagsisisihan ko ang pagiging choosy ko. Bigla ko naisip ang magiging future ko kung mag-isa lamang ako sa buhay sa pagtanda. Magugustuhan ko ba yon? Napailing ako. Doon ko na-realize na gusto ko naman pala talagang magkaroon ng mamahalin at mamahalin din ako pabalik. Parang kina Melody at Leonard. Suwak sa isa't isa. Maganda ang connection at parehong masaya. Kailan naman kaya ako? Nalungkot ako sa naisip kong yon. Kaya winaksi ko pansamantala ang naiisip kong yon. At saka inayos na ang mesa ko para makaalis na rin. Hindi muna ako umuwi ng bahay. Nagpunta muna ako sa simbahan para makausap si Father. Nakipagkwentuhan lang ako saglit at saka binisita ang mga santo na bibihisan namin sa Biyernes. Malungkot kong pinagmasdan ang mga santo na yon dahil naalala ko pa. Noong bata pa lamang ako, ang mga santo na yon ang madalas kong kinakausap para ibulong kay Lord. Nabiyayaan ako ng taong mamahalin ko at mamahalin ako pabalik. Lagpas 30 na ako pero wala pa ring dumarating. Siguro ay na-traffic yung hiling ko. Hindi ko alam at bago ako umalis sa harapan ng mga santo na yon, muli ako nagbalik sa nakaraan.
10 taong gulang lamang ako nung nakulong ako sa kwarto kung saan nandoon ang mga santong yon. Para mawala ang takot ko ay kinausap ko sila at sinabihan ang mga sikreto ko. Alam kong safe ang sikreto ko sa kanila dahil hindi naman sila nakapagsasalita. Kaya nung mga oras na yon, sinabi ko sa kanila ang nagpapabigat sa dibdib ko. Bakla ako, yun ang sinabi ko. Ang mga santong yon ang unang nakaalam sa totoong kasarian ko, Papa Dudut. Sampung taong gulang ako nang aminin ko sa mga santo sa simbahan na bakla ako. Natatandaan ko pa sa tuwing siesta ng mga magulang ko ay lagi akong pumupunta sa likuran ng bahay, malapit sa kusina namin. Doon ko isinusuot ang bestida ng ate ko na itinakas ko. Kahit ilang minuto lang nasuot ko yon habang nakaupo sa lupa ay pakaramdam ko ay malaya at masaya ako. Doon ko talaga napagtanto na binabae ang puso ko. Pero hindi ko yon magawang sabihin o ipahalata man lang sa pamilya ko. Lalo na sa nanay ko. Strikta kasi si nanay at taong simbahan pa siya. Siya nga tong madalas na pinapaalala sa amin na isang kasalanan ang maging bakla. Kaya paano ako makakaamin kung una pa lamang pinaramdam na sa akin ng nanay ko na kasalanan ang kasarian ko. Masisisi niyo ba ako na pinili kong aminin ang kasarian ko sa mga walang buhay na santo? Yun din ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit sa pagtanda ko napilit ako makipagrelasyon sa mga babae. Hindi naman kasi ako totoong interesado sa kanila. Kailangan ko lang may ipakita sa nanay ko na babae ang gusto ko. Ayokong magkaroon siya ng kahit konting paghihinala sa akin. May sakit din kasi siya sa puso. Kaunting bagay lang na magpapasama sa kanyang loob ay mabilis nang maninikip ang kanyang dibdib. Kaya naman pinanindigan ko na lamang na makipagrelasyon sa babae. Inisip ko ngang mag-asawa na lamang din ang babae. Hindi dahil yon ang gusto ko. Pero yun lang kasi ang paraan para maging maayos pa rin ang lahat sa akin at sa pamilya ko. Kinalimutan ko ang kagustuhan kong makipagrelasyon sa isang lalaki. Sa gabi na lang nagkakaroon ng katuparan ang inaasam kong pagmamahal. Sa gabi kapag tahimik na ang paligid kapag ako na lamang mag-isa. Niyayakap ko ang unan ko at iniisip na yon ang lalaking mahal ko. Leonard, ilabas daw natin yung 2 santo ron sa kwarto ni Father. Isama na raw natin sa lilinisan at bibihisan. Pero di ba walang kamay ang mga yun? Nahanap na raw yung mga kamay. Alam mo bang gawa sa ivory yung mga kamay nun? Sinuunang santo pala yung mga yun eh. Naaalala mo yung isang antigong santo na nasa kwarto noon ni Father? Yung purong ivory ang ulo? Uy, naalala ko nga. Kinakatakutan ko nun yun kasi parang buhay ang mga mata. Ako nga, lagi ko napapanaginipan yun noon. Tapos grabe ang takot ko nung inutusan ako ni Father na punasan yung namuong mga alikabok sa muka. Akala ko kakagatin na ako eh. Ang dami na pala nating santo na naabutan dito sa simbahan. Marami na rin yung mga nasira at nabasag. Tapos marami na rin dinonate mula sa ibang probinsya. Pero ito mga kaharap natin ngayon matitibay. Nakasama na natin mula pagkabata hanggang pagtanda. Andito pa kaya mga to kapag nagkaapo na tayo? Sana. Para naman mapasa natin sa kanila yung tradisyon ng pagtatahi ng mga damit at pagbibihis sa mga santo. Pag lumaki-laki pa ng konti yung anak ko, turuan natin siya kung paano bihisan ng santo. Sana hindi siya matakot. Yun nga eh. Kasi takot na nga siya sa mga maskot at manika. Sanayin mo siya rito sa simbahan. Kapag masyado na siyang malapit sa mga santo, kahit madaling araw mong pabihisan, hindi na yan matatakot. Sana nga. May bago raw palang irereto sa'yo si Melody. Umiral na naman ang pagiging kupidong palpak ni Melody. Nakita ko yung Facebook niya ha. Maganda at sexy. Sabi ni Melody, matalino rin daw. Scholar mula elementary hanggang kolehiyo. Maganda rin daw ang trabaho. Almost perfect na nga raw eh. Ang tanong, makakasundo ko kaya? Oo yan. Marami raw kayong mapag-uusapang topic. Mahilig din daw siya mamundok at saka mag-drawing.
Parehas kayo. Mukhang nakakaintriga ang babaeng yan ah. Kailan daw papakilala ni Melody sa akin? Para mapaghandaan ko na. Wow, excited ah. Kailangan kong paghandaan, kung hindi, sasabunin na naman ako ng misis mo. Nakakarindi na yung pagbubunga nga niya ah. Kung ayaw mo naman siyang makilala, wag mo nang pilitin. Kung gusto mo, ako na lang magsabi kay Melody na tinatanggihan mo. Ano naman ang irarason ko? Sabihin mo, nai-enjoy mo pa ang pagiging single. Sinabi ko na yan. Mas lalo lang nagpursige na ipilit sa akin yung mga nirereto niya. Kapag yan nga ang linya ko, bigla siyang magdadrama. Paano na raw yung plano niya sa pagtanda natin? Magkakasama tayong nagtsatsa at kumakain ng sakto sa tamis na panghimagas. Kung ano-ano lang talagang naiisip ng asawa mong yun eh. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot ang alin. Wala, Yan ka na naman ah. Nagsiselos ka na naman ba? mas andun ako sa natatakot. Natatakot? Na baka isang araw, may makilala ka tapos iiwan mo na ako. Leonard, alam naman nating parehong pinasok nating relasyon, di ba? Alam natin na hanggang ganito lang tayo. May asawa ka't anak. Ako naman, naglilihim pa rin sa lahat na babae ang gusto ko. Ang komplikado. Alam ko naman kung ano ang lugar natin sa isa't isa. Kaya lang, hindi ko naman maiwasan na magselos, matakot at masaktan kapag nalalaman ko na pumapayag ka sa mga nirereto ng misis ko. Nahihirapan din naman ako magpanggap na ayos lang sa akin na makipag-date sa mga babaeng yun. Pero kung alam mo lang, Kung alam ko lang na ano, na sa tuwing kasama ko sila, ikaw pa rin ang iniisip ko. Bukod sa mga santo, nalaman din ni Leonard ang tungkol sa kasarian ko. 15 anyos naman ako nang malaman ni Jimmy ang tungkol doon. Kinausap ko ang mga santo noon at naglalabas sa kanila ng sama ng loob dahil nahuli ako ni nanay na pinapakialaman ang mga bra ng kapatid kong babae. Inakala niyang ginagawang ko ng kabastusan ng mga yon. Pero sa totoo lang ay gusto ko lang namang isukat at maranasan na magkaroon ng dibdib. Pero kahit na gano'n ay hinayaan ko na lamang si nanay na mag-isip ng hindi maganda sa akin kesa malaman niyang kaya ko yon ginalaw ay dahil bakla ako. Pagkatapos nga akong mapagalitan ay pumunta ako kaagad sa simbahan para magsumbong sa mga santo. Hindi ko alam na narinig pala yon ni Leonard. Andun pala siya sa tagong sulo kung saan ay naharangan siya ng mga upuan. Doon pala siya umiidlip dahil hindi niya magawang makapagpahinga sa kanilang bahay dahil maraming tao at sobrang ingay. Nang matapos ako maglabas ng sama ng loob ay saka naman lumabas si Leonard para lapitan ako. Ang laki ng takot ko noong nilapitan niya ako. Inakala kong huhusgahan niya ako at isusumbong. Pero mabait niyang tinapik ang balikat ko at sinabing walang masama sa pagiging bakla. Mula noon, Papa Dudut, ay naging malapit na kami ng sobra sa isa't isa. Bukod sa mga santo ay meron na rin akong iba na napagsasabihan ng aking sekreto. Ako nga rin ang naging tulay para maging sila ni Melody at sa uli ay magkatuluyan. Kahit sobrang sakit sa akin na makita yon dahil ang dalawang matalik kong kaibigan ang nagkatuluyan habang ako ay tuloy pa rin ang pagtatago sa tunay na kasarian ko. Jimmy, anong ginagawa mo rito? Ibabalik ko lang sana tong libro mo at makikitambay lang muna sana rito sa bahay nyo. Pwede mo namang iabot na lang sa akin tong libro sa office bukas eh. Nag-abala ka pang pumunta rito. Gusto ko nga kasi makipagkwentuhan muna sa'yo. Nalulungkot ako sa bahay eh. Ay naku, sabi naman kasi sa'yo na… Magjowa na ako. Paulit-ulit. Gusto ko lang makakwentuhan ng kaibigan ko ngayon. Hindi ka relasyon ang hanap ko. Wrong timing ka. Alis ako. Pupunta ako sa school ng inaanak mo. May PTA meeting kami. Mamayang hapon na ako makakabalik. Ano ba yan? Sayang naman ang effort kong pumunta rito. Alis ka naman pala. Kay Leonard ka nalang makipagkwentuhan. Andito naman siya. Leonard! Andito si Jimmy! Uy, Jimmy! Anong meron? Samahan mo muna siya ha. Nalulungkot daw kasi. Sabi ko naman… Nako,
Pipilitin mo na namang makipagrelasyon si Jamie. Ako nang bahala. Sige na, umalis ka na mahal at baka malate ka sa PTA meeting nyo. Ingat ka ha. Salamat, mahal. Jimmy, pasensya na ulit ha. Babawi ako sa'yo sa susunod. Magaling naman mang-entertain tong si Leonard. Siya na bahala sa'yo. Alis na ako. Namiss mo ako no? Pupunta ba ako rito kung hindi? Mukha namang si Melody ang dadalawin mo sana. Rebound mo lang ako eh. Palusot ko lang yon. Ikaw talaga ang gusto kong makita. Halika nga rito. Pakis. Ang lambot naman ng labi mo, darling ko. Namiss ko yan. Ikaw kasi. Bihira mo na akong samahang magbihis sa mga santo. Wala ka tuloy, kiss. Lagi kasing nagkakasakit ang inaanak mo eh. Kaya hindi ako makadaan sa simbahan. Hindi mo nga rin ako tinatawagan. Hirap nga rin akong tawagan ka kasi lagi nakadikit si Melody sa akin. Hindi naman siya mag-iisip ng masama kung makita niyang ako ang kausap mo. Gusto ko lang mag-ingat. Kasi naman kapag kausap kita, hindi ko mapigilan na mapangiti at kiligin eh. Ako rin naman. Wala ba rito ang inaanak ko? Wala. Andun sa lola niya, kasama ng mga pinsan niya. Bukas pa uuwi. Solo natin ang buong bahay. Matutupad na ang pangarap ko. Pangarap? Pangarap ko na magbahay-bahayan. Ako ang nanay, ikaw naman ang tatay. Hindi ka nga pala naka-experience maglaro ng bahay-bahayan ng mga bata tayo. Naranasan ko naman, kaso laging role ko anak o di naman kaya katulong. Ngayon, pwede na akong maging nanay. At ako naman ang mister mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Sana matraffic si Melody pa uwi para mahaba-haba ang oras natin. Pwede ko naman siyang utusan na mamalengke na para mas mahaba ang oras natin. Sige na, text mo na siya para masulit ko naman ang maging misis mo. Kahit ilang oras lang. Sulitin na kaya natin ngayon sa kwarto. Tara. Tara. Mula noong inamin ko kay Leonard na isa akong bakla, naging komportable na ako sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng isang taong makakaunawa sa sitwasyon ko. Kaya lihim akong nagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Nilihim ko dahil alam kong lalaking-lalaki siya noon. Marami kasi siyang binibida sa akin ng mga babaeng crush niya. Marami rin siyang naging karelasyon. Kaya naman nawala na ako ng pag-asa na mapapansin niya ako higit pa sa isang kaibigan. Nakontento na lamang ako na idinikit-dikit sa unan ko ang ID niya. Napalihim kong kinuha sa bag niya noong minsang nakaidlip siya sa simbahan. Niyayakap ko ang unan na yon at ini-imagine kong si Leonard yon. Kontento na ako sa ganoon noon dahil alam kong yon lang ang pwede kong maranasan. Siya lang ang lalaking natipuhan ko. Kahit nga noong naging sila na ni Melody, hindi natapos ang paghanga ko sa kanya. Ginalingan ko na lamang lalo ang paglilihim sa nararamdaman ko. Noong kinasal silang dalawa, ako pa ang best man. Sobrang sakit kaya na makita mo ang lalaking mahal mo na nasa tabi mo sa altar at inaabangan ng paglalakad sa altar ng babaeng pinili niyang pakasalan. Yun nga siguro ang pinakamasakit na naganap sa akin noon. Pagkatapos ng kasal nila ay unti-unti ay tinuruan ko ang sarili kong kalimutan na siya. Pero makalipas lamang ang 2 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Habang binibihisa namin ang mga santo para sa nalalapit naming pista ay bigla na lamang akong hinalikan ni Leonard. At doon niya inamin sa akin na katulad niya ako. Isang bakla. Inamin din niya sa akin na mahal niya ako noon pa man. Pero natatakot siyang umamin dahil hindi pa niya tanggap ang kasarian niya. Kaya naman nagpanggap siyang babaero para matabunan ang nararamdaman niyang takot sa umuusbong na tunay na kasarian niya. Hanggang isang araw ay napagod na siyang magpanggap. Mas lalo lang umigting ang kanyang kagustuhang umamin nang umiiwas na ako sa kanya. Doon daw niya na-realize na ako ang gusto niya at hindi si Melody. Mula noon ay naging malaya at patago kaming nagmamahalan. Magulo hindi ba? Malaya naming nasasabi sa isa't isa ang pagmamahal namin at kasarian namin. Pero patago naming ginagawa yon para protektahan ang mga taong iba ang tingin sa aming dalawa
Papa Dudut. Sa mga unang buwan na naging magkarelasyon kami ni Leonard, lagi kaming nagtatago. Lagi kasi kaming takot. Sa simbahan kami madalas nagtatagpo at dinadahilan ang mga inaayusan naming santo. Sino ba namang maghihinala kung gagamitin ang simbahan bilang dahilan, hindi ba? Patawarin na lang kami pero yun lang ang nakita naming paraan para maranasan naming magmahalan kahit sandali lang. Ilang taon din naming ginawa yon, wala namang nakahalata. Kahit si Father man o si Melody, wala rin kasing CCTV sa simbahan namin. Ang mga santong inaayusan namin nasa isang pribadong kwarto. Kaya malaya naming nagagawa doon ang mga gusto namin. Doon nga rin unang may nangyari sa amin. Piniringan namin ang mga santo para hindi kami mailang sa kanilang mga mata. Hanggang sa yun na nga ang nakasanayan namin. Isang araw, wala ng mga piring ang mga santo. Hinayaan na naming makita nila ang mga bagay na ginagawa namin. Sa una, nakontento kami sa ganung gawain. Nasa tuktok kasi kami ng saya at wala kaming nakikitang magiging problema basta lagi lang kaming magkasama. Pero habang tumatagal ay naiisip namin kung hanggang gano'n na lang ba kami. Bigla kaming makakaramdam ng lungkot. Lungkot na mauuwi sa pananahimik sa takot na kumprontahin ang katotohanan. At ang pananahimik na yon madalas ang dahilan ng away namin dahil hindi namin ma-express ng maayos ang nararamdaman namin. Wala kaming buong karapatan sa isa't isa. Iyon ang problema. Alam naming hiram lang ang bawat sandali na magkasama kami. At kapag napagod na si Lord na makita kami sa ginagawa naming pagtatago, baka isang araw ay bawiin na niya yon at ipaalam na sa iba ang aming sekreto. Iyon ang kinakatakutan namin pero ayaw naman naming solusyonan. Mahal namin ang isa't isa, sigurado na yon. Pero hindi naman porket nagmamahalan kami ay pwede na kaming maging tama. Mali pa rin kami. Pero hindi naman kami makahinto dahil kahit alam naming bawal, gusto pa rin naming ituloy. Papa Dudut. Ano kaya kung dilaw o kulay ginto naman ang ipasuot natin sa mga santo sa parada? Sundan na lang natin ang sinabi ni Father. Pula talagang nakasanayang kulay. Mas bagay din daw kasi sa mga kamay ng santo. Mas lumilitaw ang ganda. Oo nga pala. Nagpapagawa ulit si Father ng mga bagong damit para sa mga santo. Nabanggit niya nung nakasalubong ko siya kahapon. Bakit? Hindi na ba kasya yung mga nauna nating ginawa? Tumaba ba sila? Psst! Huwag kang magbiro ng ganyan. Nakakatakot. Gumagawa na nga tayo ng hindi maganda sa harapan nila tapos gaganyanin mo pa. Sorry po. So, kailan ba natin sisimulan magtahi ng damit para makabawi naman tayo sa mga kasalanan natin sa kanila? Naisip ko next Friday. Uy, mansa rin natin yun ah. Kaya nga yun ang araw na naisip ko para makapag-date na rin tayo. Okay lang ba kung sa apartment mo na lang natin gawin? Sige, gusto ko yan. Magluluto ako ng sinigang na hipon. Natakam naman ako bigla. Alam mo, naisip ko, paano kaya kung doon na rin ako matulog sa'yo ng 2 gabi? Papaalam ko kay Melody. Papayag kaya siya? Oo yan. Basta gawaing simbahan, hindi siya umihindi sa akin. Teka, tatawagan ko na para makapagpaalam na ako. Hello, mahal. Tapos na kayo dyan ni Jimmy? Hindi pa eh. Baka late na ako makauwi kasi mag-uusap pa kami para sa mga tatahiing damit ng mga santo. Magtatahi kayo ulit? Di ba marami pa silang mga damit? Baka naman hindi na magkasya sa aparador nila yan ha. Dami na nilang OOTD, sana all. Uy, huwag ka nagbibiro ng ganyan sa mga santo. Masama yun. Ay hala, sorry. Nasobrahan na naman ako sa biro. Anong oras ka ba makakauwi sa bahay para sabay na tayo mag-dinner? Mauna ka na lang kaya. Kasi baka matagalan tong usapan namin ni Jimmy. Marami kasing plano si Father para sa mga damit na pinapatahi niya eh. Parang gagamitin ata sa mahal na araw.
O sige, wala namang problema. Basta mag-iingat kayo ah. Tsaka nga pala, mahal. Ipapaalam ko lang na next Friday na kami magtatahi ng damit ng mga santo. Ayos lang ba kung linggo na ako ng umaga umuwi sa atin? Doon muna ako kay Jimmy matutulog para matapos na agad yung mga tatahiin namin. Maproseso kasi yun eh. Naku mahal, wag namang Biyernes. Nakalimutan mo na ba? Birthday ni Papa yun. Pinapapunta niya tayo sa Batangas. Doon na raw tayo hanggang linggo ng gabi. Naku, oo nga pala. Sorry ah. Ire-reschedule na lang namin ni Jimmy. Oh shit, magluluto pa ako mahal. Update mo na lang ako kung anong oras ka makakauwi ha. Love you. Love you too. Bye. Jimmy, Alam ko, narinig ko. Hindi siya pumayag. tama lang naman ang rason. Birthday pala ng papa ni Melody at kailangan namin pumunta sa Batangas. Ah, okay, edi happy birthday. Nagtatampo ka ba? Nagtatampo? Hindi ah. Bakit naman ako magtatampo? Alam ko namang kabit lang ako. May hinanakit ka. Ramdam ko. Meron nga. Pero ano pang magagawa ko? Ito ng sitwasyon natin. Sana naman maintindihan mo. Ipit din ako sa sitwasyon eh. Babawi na lang ako. Pumahig pa rin naman si Melody na matulog ako sa apartment mo para makapagtahi na tayo. Pero sa Biyernes kasi ang monthsary natin. Tatawagan na lang kita noon ha. Huwag ka na magtampo. Babawi ako, promise. So ako na lang magse-celebrate ang monthsary natin sa Friday? Kasama mo ko, syempre. Pero hindi kita physical na masasamahan. Basta, tatawag ako sa'yo sa Friday. Kahit wag na. Unahin mo na lang si legal wife. Ayan ka na naman ha. Ayoko makipag-away sa'yo ngayon. Tapusin na lang natin tong ginagawa natin para makauwi na. Maaga pa ang pasok ko sa trabaho bukas. Jimmy naman. Leonard, tingnan mo ang mata ng mga santo. Hinuhusga na nila tayo. Huwag na tayo magpumilit sa mali para hindi na tayo mag-away. Pakiabot na lang yung basahan para mapunasan ko na yung mga liig nila. Nagkatampuhan kaming dalawa at halos mabingi kami sa katahimikan habang inaayos ang mga santo. Minadali ko ang paglilinis para makalis na kaagad. Gusto ko na kasing makauwi para makaiyak na sa aking kwarto. Hindi naman ako pinilit ni Leonard na makipag-usap pa sa kanya. Hinayaan niya akong magdamdam. Pagka-uwi ko ng bahay, tinatad niya ng messages ang cellphone ko. Nagsusorry ito at sinabing babawi siya. Noong gabing yon, nagpadala siya ng pagkain at bulaklak para sa akin. At kahit papaano ay nalusaw na naman ang puso ko sa ginawa niya. Ang rupo ko talaga pagdating kay Leonard. Hindi ko siya magawang kamuhian. Hindi ko siya magawang iwan. Sobra ang pagmamahal ko sa kanya. Nahanda akong magtago lagi basta makasama ko lamang siya. Nagkaayos din kami noong gabing yon at plinano na lamang namin na mag-overnight siya sa bahay sa ibang araw. Naging maayos kaming muli. Nang sumapit na ang Biyernes, tinutuon naman ni Leonard ang pangako niyang tatawagan niya ako. Yun nga lang ay late na siyang nakatawag. Bandang 11:00 na ng gabi. Sinabi niya na pinatapos muna niya ang selebrasyon ng kaarawan ng tatay ni Melody. Naintindihan ko naman yon. Naging extra malambing si Leonard sa akin, lalo't alam niyang may tsansa na magtampo ako ulit. Kinantahan pa nga niya ako, 2 oras ata kaming mahigit na nag-usap. Pagkatapos noon ay ako na rin mismo ang nagpaalam para hindi makahalata si Melody. Naging maayos naman kahit papaano ang monthsary naming yon kahit na hindi kami magkasama. Umaasa na lamang ako na babawi siya sa susunod. At nang makabalik na sila sa Maynila, muli na naman kaming nagkita sa simbahan dahil namiss namin ang isa't isa. At pagka-uwi ko ng bahay, nadatnang ko na lamang si Melody sa labas ng bahay ko. Inaabangan ako. Grabe ang kaba ko. Lalo't nakita ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Papadudot. Melody, anong ginagawa mo rito? Jimmy! Ayos ka lang ba? Tara muna sa loob ng bahay. Huwag na. Dito na lang tayo sa labas. Kailangan ko magpahangin eh. Nahihirapan ako makahinga. Ano bang nangyari? Si Leonard kasi. Ano nangyari kay Leonard?
Narinig ko siya nung Friday ng gabi habang nasa Batangas kami. Bandang 11:11 yun. Anong narinig mo? May kalandian siyang ibang babae sa cellphone. Ibang babae? Narinig ko sila eh. Akala ni Leonard mag-isa lang siya sa balkonahe pero nandun lang ako nun sa gilid. Hindi niya ako napansin kasi sobrang busy niya na nakikipagharutan sa kausap niya sa phone. Baka naman kaibigan lang niya yun. Alam mo naman ang tono ng boses ng asawa mo. Tunog naglalandi palagi kahit naman hindi. Hindi, alam ko kalandian niya yun. Ganun na ganun siya nung nagsisimula pa lang kami. Alam ko kung paano humarot ang asawa ko. Nagkakamali ka lang, Melody. Napapraning. Narinig ko sila. Mansa rin nila nung Biyernes na yun. Ha? Seryoso ba? Nakakagalit naman kung totoo yan. Totoo nga, maniwala ka. Panay pang sorry ni Leonard kasi hindi sila magkasama ng kabit niya sa mansa rin nila. Jimmy, anong gagawin ko? Pero pakiramdam ko, mali lang naman ang interpretasyon mo nun. Baka mali rin ang dinig mo. Hayaan mo, kakausapin ko siya pag nagkita kami sa simbahan sa susunod. Wag! Ayoko malaman niya na alam ko na. Para masolusyonan na agad natin ang problema nyo. Sana pala, hinayaan ko na lang na magtahi na lang kayo ng damit ng mga santo nung Biyernes para wala siyang bakanting oras para tawagan ang kabit niya. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko na siya pinilit na sumama sa Batangas. Nalaman ko lang tuloy ang totoo. Mabuti nga't nalaman mo na. At least ngayon, hindi ka na bulag sa mga nangyayari. Naisip ko nga na sana ikaw na lang ang nakahuli sa kanya para makumpronta mo siya agad. Kaysa ako mismo nakahuli. Ang hirap sabihin sa kanya kasi baka iwan niya ako at piliin niya yung kabit niya. Bakit naman niya pipiliin yung kabit? Eh ikaw yung legal wife. Ay nako talaga ang kabit na yan. Ang kakapal ng pagmumuka. Hindi na sila nahiya sa ginagawa nila. Thank you, Jimmy ah. At least nakahanap ako ng kakampi ngayon. Wala kasi ako ibang mapagsabihan eh. Alam mo naman na, ikaw lang ang mapagkakatiwala ako sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Ay, nakakainis yung si Leonard. Ang tinumo na ngang asawa tapos nagawa pa talaga niya magloko. Ganun na ba kagwapong tingin niya sa sarili niya? Baka naman kasi may mali rin ako sa relasyon namin na hindi ko alam. Jimmy, ano bang masamang ugali ko na pwede kong baguhin para hindi na siya pumunta dun sa kabit niya? Walang dapat baguhin sa'yo kasi maayos kang tao. Si Leonard at ang kabit niya ang mali rito. Pero baka dahil sa pananamit ko, sa itsura ko, kaya siya nawalan ng gana. Kasi napansin ko ilang taon na kaming mag-asawa pero bihira na may mangyari sa amin. Ako palagi nag-aaya eh. Kaya nga, hindi na nasundan yung panganay namin kasi wala nang ganap na masyado sa amin. Ayoko namang sabihin sa kanya ang issue ko na yun kasi nakakahiya na parang ako yung laging sabik sa kama. Pero nararamdaman ko na hindi na siya interesado sa akin eh. Pakiramdam ko tuloy ang pangit ko na. Huwag mong isipin yan. Maganda ka. Sexy pa. Bulag lang siguro yung si Leonard at hindi niya yun makita. Ginawa ko naman ang lahat, Jimmy. Bakit nagawa niya pa rin akong lukuin? Uulitin ko, Melody. Walang mali sa'yo. Baka lang kasi nabubulagan lang tong si Leonard. Hayaan mo. Balang araw, marirealize niya na mali ang ginagawa niya. Tandaan mo, kabit lang yon. Kasal kayo. Ikaw ang mas may karapatan sa kanya. Kahit akong mas may karapatan sa kanya, iba naman ang mahal niya. Kapag sinasabihan niya ako ng I love you, parang ibang taong kaharap niya. Nung una akala ko, praning lang ako. Pero ngayon nakumpirma kong may kabit na siya. Doon ko na-realize na tama yung kutob ko dati pa. Mas pinili ko lang talagang magtiwala eh. Humanda talaga yung si Leonard sa akin kapag nagkita kami sa simbahan. Papaaminin ko siya kapag hindi ako nakapagpigil. Sa harapan pa ng mga santo ko yun gagawin para hindi siya makapagsinungaling. Jimmy, wag na please. Baka maging dahilan pa yan para iwan niya ako. Hindi ko kaya mawala si Leonard sa akin. Ikamamatay ko yun. Mahal na mahal ko siya. Kailangan ng anak ko ng ama. Hindi siya pwedeng mawala. Please, Jimmy. Huwag mo sasabihin sa kanya na alam ko na. Ha? Ha? Tinitigan ako ni Melody para mangako sa kanya. Ako naman ang nanginginig noon at hindi makatingin man lang kahit saglit sa kanya.
Pero wala na akong ibang choice. Tumango na lamang ako at saka siya niyakap. Doon na napahagulhol si Melody. Pati ako ay napaiyak na. Naawa ako sa best friend ko, Papa Dudut. Kasalanan ko yon, pero hindi ko naman kayang mawala si Leonard sa akin. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal at hindi ko pa siya kayang bitawan. Pero alam kong kailangan ko nang umiwas, lalo't alam na ni Melody na merong kabit si Leonard. Mabuti na lang at hindi niya alam na ako ang kabit ng asawa niya. Kung galit na noon si Melody, paano pa kaya kapag nalaman niyang ako na best friend niya ang kabit ng mahal niyang asawa? Bigla rin ay naisip ko ang inaanak ko, ang anak nila. Para kong sinuntok sa sikmura nang maisip kong sinisira ko ang pamilya niya. Masyado pa siyang bata para masaksihan ang ganitong klase ng gulo. Kaya naman sa huli naisip ko na ang dapat kong gawin. Umiwas na ako kay Leonard. Hindi ko sinabi ang dahilan ng pag-iwas ko. Nangako kasi ako kay Melody na walang malalaman si Leonard. Sobrang hirap noon kasi gustuhin ko mang magpaliwanag. Sa bigla kong paglayo ay hindi ko magawa. Hindi na rin ako pumupunta ng simbahan para makaiwas na ako sa kanya. Nabalitaan ko na lang kay Father na palagi raw akong hinahanap ni Leonard. Pero nagdahilan na lang ako na marami akong trabaho na kailangang tapusin. Sinabi ko na lang, Papa Dudut, na babawi na lamang ako sa susunod. Naintindihan naman ako ni Father, si Father na lang tuloy ang tumutulong kay Leonard sa pag-aasikaso sa mga santo. Habang si Melody naman ay panayang lapit at iyak sa akin. Hindi pa rin talaga niya magawang tanggapin na merong iba ang asawa niya. Sinubukan niyang mag-imbestiga pero wala siyang napala. Hindi niya nalaman kung sino ang kabit ng asawa niya. Kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag dahil nga wala pa ring alam si Melody. Pinagdarasal ko na gano'n na lang palagi, Papa Dudut. Hindi ko nga binigyan ng eksplanasyon si Leonard sa pag-iwas ko. Lagi niya akong mini-message at sinusubukang tawagan pero ni isa ay wala akong sinagot. Hanggang sablina ko na nga siya. Sinubukan din niyang pumunta sa opisina namin para kunwari ay susunduin si Melody pero kapag gano'n na, lagi ako nagdadahilan na nagbabanyo ako. Nahalata yun ni Melody pero mabilis lang akong nakaisip ng dahilan. Sinabi ko sa kanya na galit ako kay Leonard sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Tinanggap naman yun ni Melody at naintindihan ako. Kaya sa tuwing pupunta si Leonard sa opisina, binabalaan na ako kaagad ni Melody para hindi na kami magkita pa. Tinis ko ring huwag munang magsimba sa takot na baka roon ako makorner ni Leonard. Iniwasan ko rin ang mga lugar na madalas kong dinadaanan dahil alam kong hindi titigil si Leonard hanggat hindi ako nakakaharap. Sa bahay sinubukan niyang magpunta pero laging nakasarado lahat ng mga bintana at nakapatay pa ang mga ilaw. Pinamumukha ko talagang walang tao para kahit na anong katok niya. Walang magbubukas. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bahay para lamang matsyempohan ako. Pero nabigo siya. Nagiiwan siya madalas ng sulat at sinusuksok niya yon sa pintuan ko. Hindi ko na nga binabasa dahil alam kong kaya niya akong makuhang muli sa mga salita niya. Ang mga sulat na yon ay diretso kaagad sa basurahan. Kailangan kong maiwasang maging marupok sa kanya. Kailangan ko na siyang kalimutan bago pa makahalata si Melody. Nabigyan ako ng warning ni Lord at kapag pumalya at hindi pa rin ako nakinig sa kanya ay baka mauulit ang paghahagilap ni Melody sa kabit ng asawa niya at maituro na ako sa direksyon niya. Yon ang dapat kong iwasan. Pero dahil nga naguguluhan si Leonard dahil wala siyang kalam-alam sa pag-iwas ko sa kanya kaya naging makulit ito na makita ako. Isang hapon hindi ko inakala na buong araw pala siyang naghintay sa labas ng bahay. Hindi siya pumasok sa trabaho para lamang makaharap na ako at wala na akong takas. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong mag-usap tayo.
Walang dapat pag-usapan. Ano ba nangyayari, Jimmy? Sabihin mo naman sa akin. Parang awa mo na. Bakit bigla ka nalang umiiwas? Wala. May nagawa ba ako? Sabihin mo sa akin para ayusin ko. Wala kang dapat gawin. Hayaan mo na ako. Hindi pwede. Sobrang namimiss na kita, Jimmy. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos mula nung iniwasan mo ko. Umalis ka na, please. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit ka ganito ngayon. Ay, okay naman tayo nung huli tayo nagkita. Ang lambing mo pa sa akin. Tapos kinabukasan, bigla ka nalang hindi nagpaparamdam. Leonard, Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo ako pinapahirapan ngayon. Anong ginawa ko, Jimmy? Ano? Meron ka na bang iba? May nagustuhan ka na ba sa mga babaeng nilareto sa'yo ng asawa ko? Sabihin mo sa akin. iniiwasan kita dahil kay Melody. Wala naman siyang alam. Ituloy lang natin kasi… Alam na niya, Leonard. Hindi ka naging maingat. Narinig ka niyang kausap mo ko nung mansari natin. Alam na niya ang tungkol sa atin? Hindi niya alam na ako ang kabit mo. Basta alam niya lang na meron kang iba. Ayun naman pala eh. Ingatan na lang natin na huwag mahuli. Akala ko naman alam niyang ikaw ang kabit ko. Kinabahan ako ron ah. Hindi ka ba nakikinig, Leonard? Sign na to na itigil na natin ang panloloko kay Melody. Pero hindi naman niya alam na ikaw yung kabit. Nag-iinala lang siya. Mabuti nga at nasabi mo to para makapaganda ako kapag kinumpronta niya ako. Hindi ka talaga nakikinig. Alanganin na tong sitwasyon natin. Kahit hindi niya alam na ako ang kabit, naghihinala pa rin siya. Huwag na natin hintayin na mag-iimbestiga siya at malaman na niya sa dulo na ako sumisira sa pamilya niya. Wala kang sinisirang pamilya, Jimmy. Wala pa sa ngayon. Pero kapag pinagpatuloy natin to, maapektuhan na ang anak mo. Gusto mo ba yun? Hindi niya malalaman. Mag-iingat tayo. Hindi mo talaga maintindihan. Hindi dapat natin to ginagawa. Mali to. Matauhan ka na rin. Paano ako matatauhan? Mahal kita. Hanggang saan tayo dadalhin ng pagmamahal mo? Kasi sa ngayon, hindi naman tayo maabante. Lagi tayong nakatago sa sulok kasi alam nating pareho na mali tayo. Di gawin nating tama. Paanong magiging tamang sitwasyon natin? Leonard, kabit ako. Yan ang totoo. Kahit baliktarin natin ang lahat, doon pa rin ang punta ko. Paano kung tumakas na lang tayo para hindi ka na maging kabit? Anong ibig mong sabihin? Nung iniiwasan mo ko, doon ko napatunayan na ikaw na talaga ang gusto kong makasama. Ikaw ang mahal ko at hindi na si Melody. Huwag mong sabihin yan, Leonard. Huwag mo akong paasahin para lang bumalik tayo sa dati. Hindi tayo babalik sa dati. Iibahin na natin ang sitwasyon. Hindi ka na magiging kabit. Itatakas na kita sa posisyon mo. Magpapakalayo-layo na tayo. Magbabagong buhay tayo? Nang magkasama. Tayo lang. Wala nang iba. Talikuran na natin ang dati nating mundo. Magsama na tayo. Hindi ako handa. Hindi rin naman ako handa pero hindi ko na rin kasi kayang mabuhay na wala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Jimmy. Hindi ko to sinasabi lang para manipulahin kang bumalik sa akin. Ikaw na ang pinipili ko. Handa na akong lumadlad sa mundo. Ayoko na magtago. Handa na rin ako. Pero paano si Melody? Mapapatawad din niya tayo balang araw. At ang anak mo? Ay, sa totoo lang, ayokong isipin muna ang anak ko. Dahil alam kong siya ang kahinaan ko. Pero hindi ko na kayang magpanggap na mahal ko pa ang nanay niya. Ikaw na kasi talaga ang mahal ko, Jimmy. Kaya susugal ako. At sana balang araw, kapag nakita tayo ng anak ko na masayang magkasama, dahil pinaglaban natin ang pagmamahalan natin, baka maintindihan din niya. Susugal na ako. Mahal na mahal din kita, Leonard. Sa huli naging marupok ako. Bumalik ako sa mga bisig ni Leonard. Agad ko siyang pinapasok sa loob ng bahay bago pa may makahalata sa amin. Doon ay nagyakapan kami at naghalikan. Sinulit namin ang mga oras na yon at bumawi sa mga pagkakalayo namin ng ilang araw. Doon ko talaga napatunayan na mahal namin ang isa't isa. Ang mga tingin niya sa akin hindi matatawaran. Ramdam ko hanggang sa mga buto ko ang pagmamahal niya. Ganon din ang pinaramdam ko sa kanya. May nangyaring muli sa amin at habang nakahiga kami sa kama, tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag si Melody.
Sinagot naman niya yon at pumunta muna ako sa banyo para mabigyan sila ng privacy. Pero rinig ko pa rin ang pag-uusap nila. Nagdarasal ako na sana'y hindi maging marupok si Leonard para hindi na nito maisipang bumalik pa kay Melody. Pagkatapos nilang mag-usap, saka ako lumapit. Hindi ko na kailangang magtanong. Sinabi niya ang naging usapan nila. Wala pa rin naman daw hinala si Melody. Tinanong lang kung anong oras siya uuwi. Tumango lamang ako at pagkatapos ay nilatag na ni Leonard ang plano sa pagtakas namin. Sinabi niyang magkita kami sa Lunes ng madaling araw sa simbahan. Sa kwarto ng mga santo na inaalagaan namin. Magdala lang daw ako ng sapat na damit at ayusin na ang lahat ng kailangan sa iiwan kong apartment. Tumango ako at ilang araw pa bago sumapit ang Lunes. Kaya marami pa kaming oras para maasikaso ang mga nakabinbin naming obligasyon. Ang hirap makiharap kay Melody sa trabaho habang hinihintay ang pagsapit ng araw nang pinakahihintay namin ang asawa niya. Pero kailangan kong magmukhang inosente para wala siyang mahalata. At nang sumapit na ang Lunes ng madaling araw ay nagmadali na akong lumabas ng bahay para pumunta na sa simbahan sa kwarto ng mga santong inaalagaan namin. Nang makarating na ako roon ay ando na si Leonard na buo ang ngiting nakatingin sa akin, Papa Dudut. Akala ko hindi ka na darating eh. Pwede ba naman yun? Ready ka na? Sure na ba tayo sa gagawin natin? Oo, kailangan na nating lumayo rito. Paano mag-ina mo? Ngayon ka pa ba mag-aalangan? Tsaka na natin sila problemahin kapag nakalayo na tayo. Baka hindi tayo makaabot sa barko. Tara na! Saka nyo na kami poproblemahin kapag nakalayo na kayo? Iba rin kayo, no? Iba? Melody, magpapaliwanag kami. Wala kang dapat ipaliwanag, traidor ka! Ikaw ang una kong nilapitan nung kinutuban na ako. Pinaramdam mo pa sa akin na galit ka sa panluloko ni Leonard. Kasabwat ka naman pala! Kabit ka! Huwag mong tasan ang boses mo, Melody. Baka magising si Father. Maganda nga na magising lahat ng tao rito sa simbahan para malaman nila ang kademonyohan nyo. Ang lakas din ng loob nyo, no? Tagapag-alaga kayo ng mga santo pero galawan nyo pang demonyo. Nagmahalan lang kami, Melody. At nagmahalan din kami ni Leonard pero hindi ako tumapak na ibang tao. Pero ikaw, Jimmy, tapak na tapak ako sa ginawa mong pagtatraidor sa akin. Best friend kita, pinagkatiwalaan kita. Bakit mo ako ginilito? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya! Ilang taon nyo na pala akong niloloko pero sasabihin mo ngayon na hindi mo sinasadya. Walang maniniwala sa'yo. Paano mo na lamang ilang taon na kami? Kasi hindi ako ganun katanga tulad ng iniisip nyo. Nag-imbestiga ako ng tahimik. Buong akala nyo wala akong alam. Hindi kayo maingat. Kayo ang mga tanga. Melody, patawarin mo kami. Mahal namin ang isa't isa. Mga demonyo kayo! Paano nyo nagawa sa amin to ng anak mo, Leonard? Paano? Paano mo nasisikmurang makipagsiping sa akin habang sumasawsaw ka sa best friend ko? Tsaka ako na ipapaliwanag ang lahat kapag kalmado na tayong lahat. Huwag mong asahan na kakalma pa ako matapos kong malaman ang lahat tungkol sa inyo, mga hayop kayo! Bagay kayo sa impyerno, doon kayo magsama. Doon nyo ipagmalaki panluloko nyo sa amin ng anak ko. Melody, mapapatawad mo rin kami balang araw. Yun ba ang inaakala mo? Sa tingin mo, makakaya ng oras na patawarin ko kayo? Tanga ka kung yun ang iniisip mo. Kahit tumawid na kayo sa kabilang buhay, hanggang doon hindi ko makakalimutan tong ginawa nyo. Hindi ko kayo patatawarin. Masakit sa akin na abandonahin kayong mag-ina ko. Pero mahal ko na si Jimmy. Hindi na magbabago ang isip ko. Magpapakalayo-layo na kami para makalimot ka na rin sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, Leonard. Wala kang pwedeng maireklamo sa akin kasi naging mabuti akong asawa sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo binigay ko. Kaso hindi ikaw ang kailangan ko. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon, Leonard. Huwag mo nang sabihin yan. Nasabi na niya. Kahit bawiin yung sinabi niya ngayon, nakatatak pa rin yun sa isip ko at babaunin ko yun hanggang hukay. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kung Diyos nga marunong magpatawad. Mas hindi ako Diyos kaya hindi ako magpapatawad! At tatandaan niyo, kahit saan kayo pumunta. Melody, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ko kayo patatahimikin, dalawa! Leonard, dinudugo si Melody. Itakbo na natin siya sa ospital. Halika na, Melody.
Kaming bahala sa'yo. Huwag niyo akong hawakan! Ang anak ko! Ang anak ko! Baby, kumapit ka! Kumapit ka, parang awa mo na! Mga hayop kayo! Buntis ka? Tara na, Leonard. Hayop! Halina natin siya sa ospital, parang awa mo na. Tara na! Kahit na ilang beses kaming tinaboy ni Melody, pinilit pa rin namin siyang isakay sa taxi para maidala na sa ospital. Sinamahan ni Leonard si Melody sa emergency room habang ako naman ay dumiretso sa chapel. Nagdasal ako na sana'y walang mangyaring hindi maganda kina Melody at sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan pa. Panay ang iyak ko noon, dala ng matinding konsensya. Mag-isa ko lang noon sa chapel kaya malaya kong ibinuhos doon ang lahat ng konsensya at sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa bigla akong mapatitig sa isang santo doon. Pamilyar ang santo na yon, nilapitan ko at hinawakan. Ang santo na yon ay galing sa aming simbahan. Yon ang pinakaunang santo na kinausap ko noong time na sinabi ko ang sekreto ko bilang isang bakla. Doon pala dinonate yon ng simbahan namin. Mas lalo tuloy akong napahagulhol. Wala naman akong intensyon na manakit ng tao. Gusto ko lang namang maging masaya, pero alam kong nakasakit na ako dahil naging makasarili ako at inayawan ko ang sarili ko dahil doon. Halos hindi na matapos ang iyak ko. Hanggang sa biglang nakarinig ako ng yapak mula sa aking likuran. Paglingon ko ay andon si Leonard Papadudut. Lumapit siya sa akin at saka niyakap ako. Umiyak ito. Nang kumalma siya ay nagtanong ako sa kalagayan ni Melody at ng kanilang anak. Nakunan pala si Melody. Doon ako mas lalong nadurog. Dahil sa amin ay may isang anghel na hindi na nasilayan ang mundo. Nakisabay si Leonard sa pag-iyak sa akin at pinilit naming magpakalma. Hinawakan ko ang kamay niya at nilapit siya sa santo na nakita ko. Ipinakita ko yon sa kanya kahit si Leonard pamilyar doon dahil minsan na rin niyang binihisan ang santo na yon. Sinabi ko ang alaala ng santo na yon sa akin. Malungkot kong ikinuwento sa kanyang muli ang nakaraan ko. Tahimik lang siyang nakikinig. Nang matapos akong magkwento, hinarap ko siya. Hinawakan ang mga kamay at saka nagpaalam. Nagpaalam na ako ng tuluyan sa relasyon naming dalawa dahil hindi ko na masikmura pa na may mga inosenteng madamay. Hindi naman nagsalita pa si Leonard at parang tinanggap ang desisyon ko. Napakasakit noon sa akin pero alam kong kailangan ko yung gawin. Sinabi ko sa kanya na bumalik siya kay Melody, hindi pa rin siya umiimik. Pinipilit ko siya alang-alang sa natitira nilang anak. Doon na siya umiyak at saka niyakap ako. Nag-iyakan kaming muli at parang wala nang katapusan ang mga luha namin. Pinilit ko nang kumawala sa mga yakap niya habang may lakas pa ako para tuluyan ng layuan siya. Pinakawalan naman niya ako. Dinampot ko na ang bag ko at sa huling pagkakataon nilapitan at hinawakan ko ang santong unang nakakilala sa aking pagkatao. Nagpaalam ako at humingi ng tawad sa mga nagawa ko. At pagkatapos noon ay umalis na ako sa chapel at lumabas na ng ospital. Mag-isa kong tinupad ang paglayo sa lugar na yon para makapagsimula at makapagbagong buhay. Walang Leonard, walang bakas ng kahapon. Tanging ako lang. Magsisimula akong muli at itatama kung ano man ang mga naging pagkakamali ko. May 2 taon na mula nang umalis ako sa amin at wala na akong naging balita kina Melody at Leonard. Hindi na kami muli nakapag-usap ang tatlo at mas mabuti na rin yon dahil baka makatulong sa paghilom yon ng mga sugat namin. Mas magandang huwag nang kutkutin ang sugat para tuluyan na yung matuyo at gumaling. Magkaroon man yon ng pekla at ayos na rin dahil yon ang magsisilbing alaala na minsan. Nagkamali kami at pipilitin naming itama yon. Sa kasalukuyan, para hindi na maulit sa kinabukasan. Maraming salamat po sa pagbasa at pakikinig sa aking kwento. Patawad sa lahat ng mga nasaktan ko.
Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jimmy. Hindi madaling magsimulang muli pagkatapos ng isang pagkakamali. Lalo na kung ang tingin sa iyo ng lahat ay ang taong nakasakit sa kanila. Pero kailangan mo magsimulang muli, dapat ay natuto ka na at hindi na uulit. Isang malaki at masakit na aral ang binato sa iyo dahil sa pagkakamaling agawin mo ang isang lalaking naikasal na. At sana'y baunin mo sa iyong puso ang natutunan mo para hindi ka na umulit na makasugat ng iba na gusto lang namang mamuhay ng masaya at payapa. Jimmy, hindi pa naman talaga huli ang lahat, hindi lang para itama ang naging pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat para maging masaya. Hindi mo man legal na nakuha ang kasiyahan noon, pero sa pagkakataon ngayon, kapag tama na ang mga desisyon mo ay makakamtan mo rin ang saya. At sa pagkakataong ito, ikaw na sana ang nasa tama. Hangad kong makuha mo ang kapatawaran na inaasa mo at higit sa lahat ay hangad kong makita mo na ang mga matagal mo nang hinihiling sa mga santong inalagaan mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.